Magandang hapon mga kababayan. So may mga video tayo re-reakan. Unang-una itong pinasa sa akin ni Ma'am Ate Mary. Ito ay isang video, isang clip no na wait lang ha, papakita ko sa inyo. Ito. Maraming naantig ang puso dito sa video na to eh. So, viral estudyante na tumanggap ng award na mag-isa. So, wala siya magulang, no? Ay, may sound na, ano eh. Sige na nga, mamumute naman siguro kung makaka-copyright ako eh. Ito yung video. Oh! Oh! So may nag-volunteer na lang na ano na mag-substitute kay ate. Oh, ang daming sumimpat siya, no? Pero at least kahit pa paano, may mga willing magpresenta na magpapapicture kasama niya. Ano ba to? Security guard ba to si kuya? Or ito? At least kahit pa paano hindi siya... Ba't tumalis siya? Nahiya na rin siguro, no? Pero ang maganda doon, meron talagang willing willing sumalo. 'Di ba? Sa mga ganyang senaryo. Nakakatuwa yung part na 'yon. At least kahit pa paano, sulit yung pagiging teleserye natin. Next video mga kababayan ko. Ito, hindi kasi alam ang konteksto nito eh. Uulitin ko tong reaksyonan pagka naitala na ito sa mainstream media. Pero for now, magiging limited lang. Puro mga spekulasyon lang ang sasabihin ko. Kasi hindi ko alam yung konteksto nito eh. Ito dinala sa hospital na naghihingalo, hindi inasikaso, ayun, patay. Sometimes kasi hindi ko alam kung totoo yung caption o hindi. Hintayin natin sa mainstream, no? So, nakalagay kasi dito sa caption, malinaw na sobrang bulok ng ospital ng Muntinlupa, na pinagtatakpan lamang ng Administrasyong Biazon. Kapag binigyan pa natin yan ng kakampi, tiyak na guguho na ang pangarap nating maayos pa ang ospital ng Muntinlupa. Babawi kami sa eleksyon, ito ang pananagutin namin kayo. Parang ginagamit sa ginagamit sa politika eh. May pagka-politics yung caption. Eh hindi natin pwedeng pagkatiwalaan kasi hindi naman reliable yung source. Pero ito yung video na panoorin natin. Kuya, pasok mo na! Hoy! Pasok mo na yan! Parang nakakabwisit naman to si kuya, nagtampo pa. Pinapapasok ka na nga eh. Uunahin pa ba natin yung pride natin? Saka na lang tayo mag-complain. Kailangan ma-attendan yung anak mo. Siguro nahiya na rin. Yung mga taga-hospital din naman kasi. Ano ba kasi yan? Hindi ko naiintindihan, sinisigaw niya eh. Ulitin natin pakinggan natin maigi nga. Ano ba yung sinasabi? Yung volume ba ano? Kuya, pasok mo na! Hoy! Pasok mo na yan! Tawagin niyo na!
nasabi. Pakitulong nga yung caption. I-mute ko ha. Isa pa, i-mute ko yung mic ko para talagang mapakinggan lang natin yung sinasabi sa video. Kuya, pasok mo na! Hoy! Pasok mo na yan! Tawagin niyo na! Sorry, wala talaga akong maintindihan eh. Pero, mami-make sure ko ngayon pa lang may discrepancy do sa caption. Mukhang hindi tugma yung caption kasi tinatawag na siya ng mga security guard eh. 'Di ba? Hindi daw inasikaso. Well, obviously, tinatawag ka ng security guard. At saka sinasabi din dun, yun nung nagvi-video na ipasok mo na yan. May iba pang reason siguro to. Hindi lang yon. Siguro dahil puno yung emergency room. Kasi pagdating kasi sa emergency room, paano kung puno-puno ng emergency na nandoon? Maghihintay ka talaga. Kasi naranasan ko din yan during nung nagha-hospital pa ako nun. May ganyan talaga nangyayari na sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo talaga maghintay dahil may ina-attenda na may emergency din. Meron namang pangyayari na ano yan eh, may tinatawag na may pina-priority eh. Let's say, kailangan na attention nitong isa, no? Let's say, nauubusan na ng dugo. Or, inatake sa puso. 'Di ba? Yun yung mga ipa-priority eh. Pero kung ang sitwasyon ng emergency, lahat ay puro inatake sa puso, syempre, uunahin nila yung talaga na una doon. Dahil pare-parehas lang kayo eh. Pero yung, kung halimbawa yung isa ay hinay blood lang, na makakapaghintay naman, tapos bigla may hinatid na may nasaksak, uunahin yung nasaksak. May blood loss kasi yun eh. Pero ikaw hina-high blood ka, pwede ka maghintay kahit konti. May din yan. May pina-prioritize din kasi yan. Well, hindi kasi natin alam yung scenario doon sa loob. Kung ano yung kinakagalit ni Kuya. Unang-una, hindi ko talaga naiintindihan. Paki-comment na lang sa baba kung naiintindihan nyo. Kaya nga hihintay natin ito sa mainstream media. Pero yung part na hindi inasikaso, malinaw naman na tinatawag siya na security guard eh. Or siguro ganito, hindi nga naman siya inaasikaso sa loob. Ang ginawa niya, nagsisigaw-sigaw siya. Nung nagsisigaw-sigaw siya, saka naman siya papapasukin para hindi mag-iskandalo. Bakit ba? Kailangan pang maging ganun ba? Bago nyo asikasuhin? Talaga naman pagkakamali yun kung ganun. Kailangan magwala ka muna bago ka asikasuhin. Nakaya naman pala. At ang nakikita ko naman dito, tinatawag, kuya naman, kung mahal mo yung anak mo, tinatawag ka na eh. Bakit nag-iinarte ka pa na ayaw mo pa? Huwag nang pairalin yung pride. 'Di ba? Saka ka na lang mag-complain pagka okay na yung anak mo. Kasi ganito nangyari, di ba, nagsisigaw-sigaw siya dyan ng ganyan. Dinapilitan na rin na asikasuhin yung sila, tinatawag na siya ng security guard, no? Di ba? After niya magsisigaw-sigaw, tinatawag na siya ng guard, halika na dito. Halika na. Ang problem, ayaw niya pa rin eh. Ayaw niya pa rin eh. Tingnan nga natin dito, ano ba yung main issue nito? Kung ano yung nangyari. Baka naman may update na. Hospital Muntinlupa Hospital.
Kasi ano eh, parang politically motivated yung post eh. Yan, common sinabi, naghihingalo, hindi inintindi dahil walang pera. Viral nga yung social media, ano. Kailangan malaman yung reason nito eh. Bukas pa to siguro. Hindi pinansin. Dito, mas malinaw ba to? Anong ginagawa? Kuya, pasok mo na! Hoy! Pasok mo na yan! Reverse video rin lang to. Akala ko ibang anggulo eh. Na ano. Kawawa naman daw ang bata. Kung wala kang pondo, dinala sa hospital, naghihingalo, hindi inasikaso, ayun, patay. Walang malinaw eh. Gagawin ko ng follow-up to, no, pagka nai-mainstream na. Wala eh, wala talagang konteksto. Ayokong pagkatiwalaan yung caption kasi baka mamaya fake news na naman. Anyway, proceed tayo dun sa dun sa main, hindi naman main, other video na lang. Sige. Next video, ano to? Ika-clamp mo yung ano ko. May deliver ako. Oh. Ba't nyo kinamp? Hindi mo alam, ginagagaklamp ka. Paalam ka ba, sir? Hindi sir, may pick up ako. Oo nga Ayan, po, may ang mo dami gusto nga mo po. makita oh. Ayan oh. Sir, wait lang, sir. Huwag ka mag-ano. Ano gusto mo matuwa ako? Saglit na lang yun. Tatanggalin naman, hindi mo pa mabayaran. Kaganyan ka. Sa irereklamo mo ta sa office. Oo. Oh, irereklamo ko ta. Tanggalin mo. Reklamo ka dyan. Madami ka din nagpaparaan. Yung mag ko. Marami ka sa nagpaparaan yan, sir. Yung mag ko, ingatan mo, gasgas na yan, pero gagasgasan mo, pababayarin ko sa iyan. Medyo maangas naman to si Ryder. Kalma lang, di ba? Yes, tama ka naman siguro. Kasi kakalagan ka eh. Pero, wag naman maangas masyado. Tignan mo. Hinay-hinay kasi ng pagkaklam. Oo nga, sir. Wait lang yan. Deliver ako na kasi. wala nga akong pakialam dyan. Oo, wala Ba't ka mo pakialam. inam- Hinay-hinay din lang. No? Kasi baka mamaya magkainitan na naman yan, di ba? Importante, napakawalan ka na. Okay na yon men. Di ba? Yes, naiintindihan ko din naman, bigla maaabutan mo yung motor mo, naghahanap buhay ka, pagod ka. Pero hinihinay din lang. Kung tama ka naman, obviously, tama ka naman dahil pinakawalan ka eh. Pero dahil napakawalan ka na, tama na. Di ba? Kasi baka mapunta pa sa hindi maganda eh. Di ba? Bulag ata yung nag-clamp, hindi nakita na Food Panda na box. Oo nga naman, Anyway, may mga nagko-comment na parkingan naman daw talaga ng food, ng Food Panda or yung food delivery app. Pero hinay lang dahil pinakawalan ka na eh. Kasi baka mamaya lalong mayari tayo. Nanalo ka namin eh, di ba? Tama na. Next, ito issue ni Willie Rebillame. Ano naman tong issue na to, men? Tingnan nga natin. Willie Rebillame nagalit ng hampas ng isang netizen. Tingnan nga natin. Willie Rebillame nagalit ng hampas ng isang netizen. 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 Willie Rebillame nagalit ng hampas ng isang neti
hampas. Sinabi lang na baba. Kaya lang, medyo bad trip na talaga. Kilala ko na to si Willie Revillame eh. Paborito ng nanay ko to dati. Pag yung wawawin niya pa. 'Di ba? Mga gustong-gusto ng matatanda yun panoorin yung ano. Pag nagtatantrums yun sa TV, kilala ko na yan pag nagagalit. Parang ganito yung itsura niya, ano. Pero feeling ko wala namang masama dito eh. Masama ba yung ginawa niya? Hindi naman siya nang hampas. Sabi dito, Willie Revillame nang hampas at nagalit. Hindi naman. Siguro pagod na rin, pero parang wala naman siyang pinagalitan eh. Mukhang wala naman siya pinagalitan eh. Sinabi niya lang, baba, parang ganon. Tama oh. Diba? Parang wala namang kwenta. Hindi naman, ano. Tapos ito sinabi sa akin ni Sir GC to eh. Ano ba to? Maraming na bad trip dito sa comment section. Kasi ang caption naman kasi, kitang-kita sa video. Sabi niya ganon. Pag pinlay mo, Real Maki, what's up? Ano? Yung pahirapan pa. Huwag yung tanong ng tanong. Bigyan nyo na yung hinahanap. wala namang ano, nakalagay kasi doon sa caption, kitang-kita sa video, na bad trip tuloy yung ano, na bad trip tuloy yung mga nasa comment section. Wag daw manira, ano, kitang-kita, ganda na nakamask na info. Ulitin mo comment mo, vlogger ka, uy. Wala ako nakitang irregularidad dito. Itong vlogger na to ang dapat kasuhan. Oo nga naman, ano ba yung kinakaption na kitang-kita? Wala naman. Pero kung papakinggan nyo, hindi naman against sa LTO officer yung ano eh, yung vlogger eh. Ang sinasabi nga nung vlogger, ibigay na agad ang hinahanap. Tama ha? Real Maki, what's up? Ano? Yung pahirapan pa. Huwag yung tanong ng tanong. Bigyan nyo na yung hinahanap. Diba? Wag niyo na ang tinutukoy na wag pahirapan itong ano, itong si ma'am na LTO. Ibigay na agad ang hinahanap, wag ng tanong. Ang sinasabihan niya yung driver siguro. Kaya lang nakaka-bad trip din sa ito caption mo na kitang-kita sa video daw. Parang tanga ka rin naman kasi. Siyempre, ako din naman, makiklickbait din ako. Actually, bago pa sa akin ituro ni Sir GC to, nakita ko na tong video na to eh. Tapos pinlay ko, wala talaga siyang kwenta. Diba? Wala naman eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang mapapag-usapan natin ngayong hapon. So, yun lang naman. Magandang hapon sa inyo lahat. O yung tungkol doon sa ospital ng Muntinlupa ha, paki-comment. Ano ba yun? Ano yung konteksto nun? Yun lang po. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.